Kung maaalala nyo yung parabola ng manghahasik, yung parable of the sower, yung mga binhi, yung mga buto na tama yung pagtatanim at tama yung pinagtaniman ay merong room for growth. Meron silang lugar para lumago at kung walang pipigil dun sa mga buto na yon, katulad ng tinik, katulad ng mainit na araw, o katulad ng mga ibon na aagaw dun sa mga buto, yung buto na itinanim ay lalago at mamumunga. Yan yung makikita natin dito ngayon sa Psalm 119, sa ikawalong section ng Psalm 119, sa section ng Heth. Nasa section na tayo ng Heth. Yan ang makikita natin dito kung saan yung salita ng Diyos ay itinatanim sa loob ng puso, itinatanim sa panloob, at kung pagpapalain ito ng Diyos, hindi ito mapipigilan, ito ay makikita, mamumunga sa panlabas. Kaya tumayo tayo, babasahin natin yung text natin sa Heth. We are now in Psalm 119, tapos verse 57 tayo hanggang verse 64. So muli, Psalm 119, verses 57 hanggang 64. Mga kapatid, ito ang salita ng Panginoon. The Lord is my portion. I promise to keep your words. I entreat your favor with all my heart. Be gracious to me according to your promise. When I think of my ways, I turn my feet to your testimonies. I hasten and do not delay to keep your commandments. Though the cords of the wicked ensnare me, I do not forget your law. At midnight, I rise to praise you because of your righteous rules. I am a companion of all who fear you, of those who keep your precepts. The earth, O Lord, is full of your steadfast love. Teach me your statutes. Muli, ito ang salita ng Panginoon. Makaupo na po tayo. Hindi ko na uulitin yung ibang mga intro natin sa Psalm 119. Pero yung buong Psalm 119 ay tungkol sa devotion sa salita ng Diyos. Devotion, buong Psalm 119, tungkol siya sa devotion sa salita ng Diyos. At balikan natin ano yung mga Hebrew letter na dadaanan na natin. Nasa ikawalo na tayo. So, tignan natin kung naaalala nyo yung 7. So, una, ano yung una? Aleph, next. Beth, next. Gimel, next. Daleth. He, next. Vow or wow, sunod. Zayin, yun yung last. At ngayon, nasa ikawalo na tayo. Nandito na tayo sa section ng Heth. Okay. So, good job. Nakakabisado natin tong 22 na to. Wala pa tayo sa kalahati. Ikawalo pa lang tayo, pero we're going there. So, nandito na tayo sa section ng Heth, 57 to 64. So, dito sa 57 to 64, ang makikita natin sa ikawalong section regarding sa devotion sa salita ng Diyos, ang makikita natin dito ay merong tila internal work, yung scripture, mula verse 57, 58, tapos mula sa panloob, makikita natin may mga panlabas na mga actions na nangyayari. Kaya dito sa psalm na ito, we see that external obedience sa kasulatan ay nagsisimula muna sa panloob. No, kung magkakaroon ng mga panlabas na pagsunod sa kasulatan, mga visible, yun yung tinatawag na fruit, yun yung mga kitang-kita, nagsisimula dapat siya muna sa panloob na pagkilos ng salita ng Panginoon. Verse 57, sinabi niya doon, the Lord is my portion, I promise to keep your words. So, nangangako siya, sa isip niya, meron siyang resolve. I will promise. Mangangako ako sa Diyos. Susundin ko yung salita niya. Panlabas ba yun? Panloob? Panloob. No? Pangako yun eh. That is a mental resolve na i-keep yung salita ng Diyos. 58, ganun din. Sabi niya, I entreat your favor with
with all my heart, be gracious to me according to your promise. Wala pa siyang ginagawa dito. Sinabi niya, nakikita niya maganda yung pabor ng Diyos, humihiling siya ng biyaya ng Diyos ayon sa kanyang pangako. Una, nangako siya. Pangalawa, inalala niya yung pangako ng Diyos. Ito yung mga panloob na mga pagkilos na may kinalaman sa salita ng Diyos. Now, pagdating sa verse 59, nagkaroon na ng shift. Sinabi sa verse 59, when I think on my ways, ibig sabihin, in-evaluate niya yung buhay niya, in-examine niya yung buhay niya, tinignan niya yung sarili niyang buhay, tinignan niya yung sarili niyang gawin, pagkatapos niya daw gawin yon, anong ginawa niya? When I think on my ways, then I turn my feet to your testimonies. Now, mula verse 59 hanggang sa dulo, lahat ng makikita natin dito na may kinalaman sa salita ng Diyos ay mga panlabas na pagsunod. From inward na mga pagkapit, pag-asa, pangangako tungkol sa salita ng Diyos, ngayon naman, nagsimula siya na ipakita kung ano yung ginagawa niya tungkol sa salita ng Diyos. So from verse 60 onwards, there will be outward expressions and actions regarding the Word of God. No? Kaya yung mensahe natin dito na ang salita ng Diyos ay dapat una, panloob na pinapahalagahan, bago panlabas na sinusunod. The Word of God must first be inwardly treasured before outwardly obeyed. Ang salita ng Diyos ay dapat panloob muna na hinahangaan, pinapahalagahan, o may panloob na resolve bago ito panlabas na sinusunod. Ang tunay na pagsunod, tandaan natin kung paano natin itrato ang salita ng Diyos ay kung paano natin itrato ang Diyos. Okay, so ganun tinitignan ng Psalm 119 ang Word of God. Ibig sabihin, yung tunay na pagsunod sa Diyos ay nagsisimula kung saan siya nabuo. At sa nabubuo yung tunay na pagsunod. Bago siya dumating sa kamay, ito muna ay hinuhubog sa loob ng puso. At very consistent ang buong scriptures sa order na to. Ang buong scriptures, palaging inward ang conviction, pagkatapos outward yung conduct. Palaging ganon, panloob, nababago, panloob, conviction, tapos panlabas ay sumusunod. Napaka-importante nito kasi posible yung panlabas na pagsunod ng walang panloob na pagbabago. This is important in that matter, no? Kaya dito sa Psalm 119, 57 to 64, nire-reflect nito na yung panloob na devotion sa salita ng Diyos, kailangan doon siya magsimula at saka susunod kung ano yung magiging epekto nito sa ginagawa, sa pagtitiis, sa pagsamba, at maging sa kung sino yung mga gusto nating makasama. It will have effect on our outward life. This is the work of the Holy Spirit in us. Ang banal na spirito sa salita ng Diyos ay kumikilos, palaging una panloob, tapos saka susunod yan, makikita sa panlabas. Mabuti na meron tayong mga Biblia, pero ang Biblia dapat ang magmay-ari sa atin. It's good, we own the Bible, but what the Psalm is telling here, we should be owned by the Scriptures. Tayo ay sakupin, tayo ang maging pagmamay-ari ng kasulatan. The Bible must have you, your heart first, your being first. No? Pero dito, ang titignan natin ay, okay, sa panloob siya nagsisimula, pero titignan natin ano yung mga panlabas na itsura kapag yung panloob ay merong pagpapahalaga sa kasulatan. So we will look at 4. Salamat sa Diyos, hindi dumami. 4 yung nakaraan, 4 ulit ngayon. Huwag kayong mag-alala, yung sunod, 2 na lang. Okay. sa Teth. Okay. So, pero dito, may 4 na outward obedience. Una, may immediate application. Kapag pinapahalagaan yung Word of God, may immediate application. Pangalawa, sinusunod pa rin yung Word of God despite opposition. Pangatlo,
Kapag pinapahalaga yung Word of God sa puso, merong disciplined devotion. Disiplinadong pagpupuri. At pang-apat, merong communal dimension. Ibig sabihin, naapektuhan maging yung kanyang social life kapag merong debosyon sa kasulatan. So, yun yung apat na panlabas na makikita natin dito, sunod-sunod, verse 60, 61, 62, hanggang 63. Tignan muna natin yung verse 60, ang sinabi ng verse 60, sabi niya, Psalmist, I hasten and do not delay to keep your commandments. Dalawa, no? Isang positive, isang negative. Sinabi niya, mabilisan kong ginagawa kung ano yung inuutos mo. Kung ano yung nakikita ko sa salita ng Diyos. At sinabi niya, hindi ako nag-aatubili. Hindi ako nagdadalawang isip. Hindi ako nagmamabagal. Hindi ako nagpo-procrastinate sa usapin ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, walang pagdadalawang isip yung psalmist. Kapag nakita niya, ito yung sinabi ng salita ng Diyos, ito yung sinabi ng Diyos, gagawin niya agad. Mabilisan, walang pag-aatubili. Bakit ba nagkakaroon ng pag-aatubili sa usapin ng salita ng Diyos? Nagkakaroon ng ganyan dahil sinabi sa Book of James, merong double-mindedness. At yung double-mindedness na yon ay merong kahati yung puso. Merong kahati yung puso doon sa debosyon sa Diyos at merong ibang debosyon na nanatili. Nung dati, akala ko nung double-mindedness, yung hindi lang sigurado. Hindi pala yun yon. Ang ibig pala sabihin ng double-mindedness, may kahati yung Diyos doon sa puso ng isang tao. Kaya nag-aatubili. Kaya hindi agaran ginagawa. Kasi merong prior commitment sa ibang affections. No? Pero yung psalmist, walang ganon. Wala siyang pag-aatubili kasi walang kahati sa puso niya yung salita ng Diyos. Yun yung nasa puso't isipan nitong psalmist. Yung kanyang pagiging mabilis ay nagpapakita ng isang puso na nakalinya sa kalooban ng Diyos. Kaya't hindi siya pinipilit. Hindi niya kailangan pilitin. Nasundin niya yung salita ng Diyos. Ito'y natural na dumadaloy dahil yun ay kaugnay sa panloob niyang kalagayan. No? May nabasa siya panlabas, may nabasa siya sa Word of God, may narinig siya ng Word of God, ginagawa niya kaagad. Kasi yun ay nasa puso niya. Kasi pinapahalagahan niya na yung salita ng Diyos sa loob ng puso niya. So, when there is inward resolve to the scriptures, undelayed application follows. No? Hindi na dinedelay. Wala nang usapin dito ng procrastination. Kung hindi agarang aplikasyon ng natutunan sa kasulatan. Kaya pag nagtatanong tayo na paano ko ba malalabanan yung mamaya na? Paano ko ba malalabanan yung procrastination ko? Pagdating sa pag-apply ko sa salita ng Diyos. No? Tandaan natin na gusto ng Diyos na sundin natin siya. Pero mas gusto ng Diyos kung gusto natin na sundin siya. Gusto ng Diyos, sundin natin siya. Pero mas gusto ng Diyos kung gusto natin na sundin siya. Ibig sabihin, nagsisimula sa panloob. Hindi ito mapipilit. Hindi ito mapipwersa. Kailangan nanuot muna yung salita ng Diyos sa puso, kailangan mahalaga muna yung salita ng Diyos, saka ito yung magiging resulta. Ang resulta ng paglaban dun sa mamaya na ay kapag naging mahalaga yung kasulatan sa puso. You can mortify your procrastination by treasuring the scriptures in your heart. Yun yung paraan. Hindi mo mapipilit ang sarili mo. Kailangan may bago kang pahalagahan na walang kahati sa puso natin. Ibig sabihin, we should resolve beforehand na kapag nagsalita yung kasulatan na malinaw, susunod agad ako. Walang negotiation. Walang negotiation. Walang double-mindedness. Walang negotiation. Pag nabasa ko sa salita, gagawin ko. No? At mangyayari yan if the Word of God dwells in our hearts richly. Kaya yung sinabi ng bagong tipan, no, let the words of Christ dwell in you richly.
Hayaan daw natin yung salita ni Kristo ay manangan sa mga puso natin ng mayaman. Nakikita nyo, hindi kaagad panlabas yung paraan. Ang paraan ay manahan yung salita ng Diyos ng mayaman sa loob ng mga isip natin, sa loob ng mga puso natin, sa kasusunod. Yung mabilisang pagsunod. At alam nyo, kapag sa usapin din ng pag-evangelize, pag-uusapin ng conversion, ito yung dahilan, yung verse 60 in this context, ito yung dahilan kaya nagkakaroon ng conversion. Ano bang ginagawa ng Diyos? Ibinibigay niya muna yung salita niya sa loob ng puso. Tapos saka siya mamumunga. Kaya hindi tayo naniniwala doon sa mga techniques ng pang-evangelize, mga strategy, mga gimmicks na pang-evangelize, kasi alam nyo, yung mga yun ay puro panlabas. Alam nyo, yung altar call. Bakit wala tayong altar call? Bakit kahit anong mangyari, hindi natin gagawin niya? Bakit, sino dito, yung gustong pumunta dito? Kasi panlabas yun eh. Bakit wala tayo nung sino yung gusto tumanggap kay Jesus dito, mag-raise hands tayo? Bakit hindi tayo nagpapa-sinner's prayer pag nag-evangelize? Kaka-evangelize lang natin sa radar, di ba? Bakit hindi tayo nagaganon? Why not? Because we believe that the scriptures must first be planted in the heart and then conversion will follow. Susunod yun. Kailangan sa puso muna. Kahit anong mangyari na puro panlabas na pagpapakita, kung hindi yan naitanim sa loob at hindi na umugat sa loob, walang conversion. Kahit mukhang converted. No? Kailangan panloob muna. Ayan, dyan tayo nagsimula sa pagiging mananampalataya natin. Doon muna panloob at ganun din sa sunod ng ating pananampalataya. No? If you are not a Christian today, kaya kami nagtuturo sa inyo ng Ebanghelyo at nangangaral ng Panginoong Jesucristo dahil itinatanim sa inyo yung salita ng Diyos. At sa kalooban ng Diyos, ito ay mamunga sa inyong mga puso at magmunga ng konbersyon. No? Kapag kumilos yung Diyos sa itinanim sa puso, there will be immediate salvation. Kahit hindi natin pilitin panlabas, kahit hindi natin pasunurin sa mga quote-and-quote sinner's prayer, kahit hindi natin papuntahin sa altar, maliligtas yan. No? Mamumunga yan. And ganun din sa ating Christian life. Tayo ay agarang susunod. We will hasten, we will not delay if it is planted in our hearts first, and then it will follow. No? Pangalawa, na outward na pagpapakita ng obedience sa Word of God ay despite opposition. Isa siya sa mga normal na makikita natin sa Psalm 119. Palaging mayroong kalaban. Yung mga nagmamahal sa salita ng Panginoon. Pero sinabi sa verse 61, though the cords of the wicked ensnare me, I do not forget your law. So pag sinabing cords, itinatali, pinipressure, pinipilit na pigilan yung psalmist. Sabi niya, kahit nasubukan akong pigilan ng mga oposisyon, ayaw akong sumunod sa Panginoon, ang sinabi niya, hindi ko kalilimutan ang salita ng Diyos. Mas malalim yung salita ng Diyos sa kanya kaysa sa mga sumusubok na pumigil sa kanya. So again, we don't know who is the writer of Psalms, di ba? Psalm 119, pwedeng si David, at kung si David, marami talaga yung gustong pumigil sa kanya. No? Kasi Absalom, si Saul, meron ding natalo sila, the loss at Ziklag dun sa mga Amalekita sa 1 Samuel 30. Maraming situation na napaka-troublesome, pero alam nyo sa lahat ng mga troubles noon ni David, anong palagi nasa isip niya? Ano hindi niya nakalimutan? Salita ng Diyos. Dami niyang kalaban, pero hindi niya nakalimutan ay yung salita ng Panginoon. Kahit na marami yung lumalaban sa pananampalataya ng isang nagmamahal sa kasulatan, hindi siya mayayanig. Sobrang dali na matignan o makita yung pagiging masunuri natin kapag madali lang yung panahon.
Pag madali, walang opposition, walang lumalaban sa atin. Pero kapag nandyan na yung challenge, meron ng mga tao na nag-o-oppose sa iyong faith, doon na lalabas yung ating kalilimutan ba natin yung salita ng Diyos o hindi. No? At sila na mga sinasakop ng kasulatan, they will not be moved. They will not be moved. Mula pa simula, ang lahat ng mga nasa Panginoon, sila na mga nasa lipi ng babae ay palaging nilalabanan ng mga nasa lipi ni Satanas, nasa lipi ng serpent. No? And I also want you to think, yung mga Christian martyrs sa biblical history, isipin nyo, hanggang mamatay sila, even after the apostles, they were persecuted, pero hanggang sa harapan ng kamatayan, ano pa rin iniisip nila? Faith. Pananampalataya pa rin. Hindi sila nayayanig. Hindi nila nakakalimutan yung salita na kanilang pinangahawakan. Kaya tayo bilang mga mananampalataya, ang unahin natin ay yung ating mataas na pagtingin sa salita ng Diyos. Fear the word of God more than you fear the opposition of men. Takot man tayo sa oposisyon, walang hindi takot dyan. Siyempre, sino bang may gusto dito na kaayawan ka ng kapwa mo tao? Sino ba ditong may gusto na labanan ka ng kapwa mo tao, lalo na sa usapin ng paniniwala? Pero dapat mas mataas ang tingin natin sa salita ng Diyos kaysa sa gaano man kataas yung tingin natin sa ibang mga tao. Mas mataas ang salita ng Diyos kaysa sino mang mga tutuligsa sa atin. Pangatlo, so number 1, makikita natin yung immediate application. Number 2, nakita natin dito, sumusunod pa rin siya kahit na merong opposition. Pangatlo, interestingly sa verse 62, sinabi niya, at midnight, I rise to praise you, yung Panginoon, the Lord, because of your righteous rules. So, isipin nyo, yung psalmist, gumigising siya ng madaling araw para purihin yung Diyos. Gumigising siya ng madaling araw para purihin yung Diyos. Yung oras na to ay napaka-inconvenient, napaka-unnatural, hindi siya sasabihin yung proper time para purihin yung Diyos. Hindi siya appropriate time, no? Pero bakit niya ginagawa yun? Ang sinabi doon sa verse 62, because of your righteous rule. Pinupuri niya yung Diyos ng madaling araw, ng hating gabi. Dahil napakatuwid daw nung salita ng Diyos. Nakikita niyo gaano ka ganda yung katuwiran ng salita ng Panginoon. He can see the glory and beauty of the rules and the words of God. Masaya siya. At convinced siya at punong-puno siya ng pagkamangha kung gaano kaganda yung kapahayagan ng Panginoon. At yung panloob na paghanga niya ay lumalabas sa diwa ng pagsamba. Ito yung mga panahon na tulog dapat yung tao. This is a proper time to sleep. Hating gabi. No? Siguro nasa ano pa yan, REM. No? REM sleep pa yan. Rapid eye movement. Yun yung kalaliman ng tulog ng mga tao. No? Ito yung kasarapan ng tulog. Pero during the time kung saan sarap na sarap dapat sa pagtulog yung mga tao, yung puso niya ay punong-puno ng salita ng Diyos at yung kaluluwa niya ay punong-puno ng salita ng Diyos na hindi niya kayang manatili sa higaan. Bumabangon siya. Hindi ito hindi ito yung nagpuyat siya, hindi siya natulog kasi sinabi, I rise. Sabi, nakahiga na siya. Bumangon siya, tulog na siya, bumangon siya, saka pupurihin niya yung Diyos. No? Instead, ang ginawa nitong psalmist, gumigising siya, nagre-reflect siya sa salita ng Diyos at pinupuri niya yung Diyos dahil kung gaano kaganda at kahanga-hanga yung salita ng Panginoon. You see,
kapag tayo ay merong mataas na paghanga at kasiyahan sa kasulatan, ito'y nagdudulot ng pagsamba. Nagdudulot ito ng pagpupuri sa Diyos, maging sa hindi natural na mga oras. Even in those unnatural moments, inconvenient moments, pinupuri yung Diyos. No? Kasi meron naman talagang proper time for worship kahit sa panahon nila. Diba? Meron silang Sabbath. May panahon para pumunta dun sa temple. No? Kahit nga sa family worship, may time diba? Pero, hindi niya hinintay yung mga yon. Hindi niya na hinintay mag-Sabbath. Hindi niya na hinintay, perhaps, hindi ako sigurado dito kung nag-family worship sila. Okay? Kung si David man to. Pero, hindi niya hinintay yung mga proper time para sambahin yung Diyos. Imbes, pinuri niya yung Diyos privately. Kaya makikita natin dito na yung mga pinakamainam na mga mananamba ay sila ng mga sumisinta sa kasulatan. Yung mga nagmamahal sa kasulatan, sila yung best worshipers. Sila yung mainam, mainit, at gustong-gustong sumamba. Sila na punong-puno ng kasulatan yung kanilang mga puso at isipan. No? Isipin nyo ano yung isang reason kung bakit ka magigising ng madaling araw, ano yung pupuno ng isip mo? Ang madalas na naririnig ko na ngayon ay mga, ano yung nagpapagising? Pag-aalala. No? Punong-puno ng alalahanin. Napupuno yung isipan ng mga problema, kaya nagigising, tapos yun ang pupasok sa isipan. Madalas kong marinig yan. No? Pero yung psalmist, hindi. Ang pumupuno ng isipan niya ay hindi pag-aalala, kung hindi kasulatan. Umiikot ito sa isipan niya, umiikot ito sa utak niya. Ito yung paulit-ulit, nagre-replay sa kanyang isipan. Salita ng Diyos, salita ng Diyos, salita ng Diyos. Sobrang ganda. Sobrang kahanga-hanga. Grabe yung salita ng Diyos. Kaya mapapapuri siya sa Panginoon dahil dun sa kagandahan ng salita ng Diyos. Kahit paano mangyayari sa atin to? Una, panloob, bago panlabas. Panloob muna. Kailangan una, yung puso natin ay mapuno ng kasiyahan sa kasulatan. Pagkamangha sa kasulatan. Para lumabas sa ating mga buhay yung sakripisyal na papuri na magiging natural na sa atin. Kahit hindi natural na oras para magpuri. No? Ito, kaya nire-remind tayo yung sa ganitong vesper worship kasi nakakaantok. Okay? Isipin nyo lang, midnight to. Okay? Bangon! Bangon, okay? Pero, ganun yung nangyayari dito, no? Paano tayo babangon, tapos mapupuri sa Diyos? Kapag yung puso natin ay merong kasiyahan sa kasulatan. Dahil nandun sa kasulatan, makikita natin yung patong na dahilan para purihin yung Diyos. Here in the scriptures. Gospel. Dahilan niya, bakit pupurihin ko yung Diyos? Namatay ang Panginoong Jesus para sa akin. Nandun si Jesus at nananalangin sa akin. Ang Panginoong Hesukristo ay nabayubay para sa akin. Ang Panginoong Hesukristo ay naghahari para sa akin. Meron akong pag-isa kay Jesus. No? Samot-saring dahilan sa loob ng kasulatan para purihin natin siya. At pang-apat na dahilan, or rather pang-apat na outward obedience. So ano yung mga nakita na natin mula verse 60? Una, mabilisan yung application ng Word of God. Pangalawa, kahit may mga lumalaban, tuloy pa rin siya sa application ng Word of God. Pangatlo, kahit na hindi proper time, unnatural, inconvenient, pinupuri niya yung Diyos. Dahil sa kasulatan. Pang-apat, verse 63. Sabi dito, I am a companion of all who fear you, of those who keep your precepts. So dito makikita natin maging yung kanyang
social dimension na apektuhan ng inward adoration niya ng scriptures, no? Yung salmista, namimili siya ng grupo ng tao. Sabi niya, companion ako nung mga may takot sa'yo, no? So, ito yung mga tao na pinipili niya na ibigay yung buhay niya sa kanila. Ito yung mga tao na gusto niyang palibutan siya. Gusto ko, ito yung mga tao na pumalibot sa akin. Ito yung gusto kong kasama. Ito yung gusto kong i-share yung buhay ko at yung buhay nila ay i-share sa akin. I want to be identified with these people. Gusto ko kung kaninong grupo ako kabilang, dito, sa kanila ako grupo kabilang. Yun yung gusto ng psalmist dito sa verse 63, no? Pero sino yung mga taong yon? Sino yung companion niya? Sino yung gusto niya maging companion? Sabi doon, those who fear you. Yung mga may takot sa'yo. However, hindi nagtatapos doon. Dinefine, sino yung may takot sa Diyos? Sino yung may takot sa Diyos? Yung sunod, sinabi doon, of those who keep your precepts. Sila na mga nagkikip ng Word of God. Sila yung may takot sa Diyos. Sila yung sasamahan ko. No? Maging yung kanyang social life, maging yung social life ng psalmist, hinuhubog at pinangungunahan ng salita ng Diyos na nangunguna sa kanyang puso. Sipin niya, inward yung devotion niya, di ba? Panloob to. Lumabas sa kanyang actions. Tapos maging yung kanyang social life na apektuhan. No? Even how he choose his friends, how he choose his circle, how he choose his community is defined by the Word of God. Sila ng mga tunay na nagmamahal sa salita ng Diyos ay hahanapin yung pakikisama nung mga nagpapailalim sa otoridad ng salita ng Diyos. No? Naalala niyo yung last Sunday sa Zion? Di ba sa Zion, may verse doon, yung verse 53, sinabi doon, hot indignation seizes me because of the wicked. Ayaw na ayaw nung psalmist yung mga wicked kasi ayaw nila sa salita ng Diyos. Ito, kabaliktaran to. Ayaw ko nung mga nagfo-forsake sa salita ng Diyos, kabaliktaran, ang gusto ko ay sila na mga nagpapasakop sa salita ng Diyos. This is what brings him joy. Nasisiyahan siya. Masayang kasama sila na mga pinaparangalan yung Diyos sa pamamagitan ng pagyukot, pagpapasakop sa kanyang salita. Walang, yung kasiyahan ng psalmist ay nakadepende sa pagpupuri sa Diyos. No? Gusto ko yung mga kasama ko, yung mga pinaparangalan yung Diyos sa pamamagitan ng kanilang keeping of His precepts. Kaya meron tayong mga cultural proverbs na nakikilala mo ang isang tao sa kung sino yung mga kasama niya. No? May mga proverbs tayo. Sinasabi doon na, tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Siyempre, hindi naman yun 100%, pero it tells something. Diba? Pinapakita nito ano yung mga kaya mong i-tolerate, sino yung mga pwede mong gayahin, tularan, sino yung circle mo, yun yung hilig mo. Yun yung gusto mo, no? Ano pa, yung ibang mga cultural proverbs, the birds of the same feather flocks together. Yung mga parehong ibon ay magkakasama. Hindi magkakaiba yung mga magkakasama, puro magkakapareho. Pareho sila ng uri. The birds of the same feather have the same loves. They love the same things. No? Kaya sila ng mga pare-pareho yung iniibig, pare-pareho yung minamahal, pare-pareho yung gusto, ay nagtitipon. Hindi natin maaalis yun. Totoo yun. Nagtitipon pag magkakapareho. No? Kaya, sa usapin ng pananampalataya, wala talagang Kristiyanong mag-isa. Walang ganon. Walang Kristiyanong mag-isa. Kahit alam niyo yung mga Christians na
hindi naniniwala na kailangan mong pa-member sa local church. Kunyari, totoong Christian siya, pero pinipilit niya na, hindi ako naniniwala na kailangan na biblical yung formal membership. Alam niyo yung taong yun, makipag-fellowship pa rin. Hahanap pa rin ng Bible study, hahanap pa rin ng grupo na samahan niya. Tapos gusto niya kasama niya Christian. You see, a Christian cannot escape that. Kasi gusto niyang companion ay sa kanila namang may takot sa Diyos. Kahit i-deny niya, kahit anong denial niya. Pero it proves to us, no, na yung local church ay dinisenyo ng Diyos para sa mga tupa na gustong kasama yung pareho niyang tupa. Dinisenyo ng Diyos yung tupa na gusto, puro kasama niya, naririnig din yung salita ni Kristo at sinusunod din yung salita ni Kristo kasi doon siya masaya sa mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Dahil sila ay gusto nila yung companions nila, ay sila na may takot at nakikinig sa salita ng kanilang pastol. No? Kaya mga kapatid, you should order your relationships around those who submit to scriptures. Itama natin ang ating mga relasyon. Pwede kang mamili. At sa totoo lang, kahit hindi ko sabihin to, namimili ka na. Namimili ka ng mga nakapalibot sa'yo. Pero piliin mo yung nakapalibot sa'yo sa kanila na may mga takot sa Diyos. Kung ang iyong panloob ay may mataas na pagtingin sa kasulatan. Palibutan mo yung sarili mo ng mga may takot at nananatili sa usapin ng kasulatan. At bilang pagtatapos, ang pagsunod na gusto ng Diyos ay isang klase ng pagsunod mula sa puso na sinasakop ng kasulatan. Napapapurihan yung Diyos kapag yung salita niya na itinanim ay nag-uugat at namumunga. First, it is planted, it is rooted, and then it bears fruit. Mga kapatid, let the word be planted from your ears to your heart, from your mind to your soul, that it may bring forth fruit, external fruit in your Christian discipleship. Manalangin tayo. Maraming salamat po Diyos dahil hitik na hitik ang iyong salmo ng mga katotohanang pinaniniwalaan namin at usapin ng pagiging mananampalataya sa ilalim ng iyong banal na salita. O Diyos, turuan niyo po kami na unahin ang aming panloob, unahin na mag-ugat ang salita mo para ito po ay magkaroon ng panlabas na bunga. Hindi namin kayang mamunga, O Diyos, ng walang buto, ng walang binhi. Hindi namin kayang mamunga ng walang nakatanim sa mga puso namin. At ito yung gusto mo, O Diyos. Ayaw mo ng artificial na bunga. Ang gusto mo, O Diyos, ay totoong bunga, galing sa yung bunga, na na itinanim sa aming mga puso. So, Father, please plant again and again in our hearts your words that we may bring forth fruit that will glorify you. Ito po'y hiling namin, O Diyos, at ito'y hiling namin sa pangalan ng mensahe ng kasulatan, ang Panginoong Hesus. Amen.